Bagamat maraming bumibilib sa katapangan ni Unified World Super Welterweight Champion Sander Sayas dahil sa pagkakakasa ng kanyang laban kay Jarwin Boots Ennis, iba ang basa ng Hall of Fame boxer na si Timothy Bradley sa nangyari. Iniisip ni Bradley na pasuna ba ang kontrata ni Sayas at huling laban niya na ba sa Top Rank, kaya siya isinusubo ng Top Rank sa isang laban na 60-40 pabor sa kalaban. Tingin ni Bradley hindi normal na gawain ng Top Rank ito. Si Bradley na nagtrabaho ng mahabang panahon sa Top Rank bilang commentator, sinasabi niya na maingat ang Top Rank sa pagpili ng mga kalaban na ikinakasa sa kanilang pambato. Kaya naman ang ikasamo ang isang 23 anyos na may potensyal na maging superstar at cash cow ng Top Rank balang araw. Ang isagupa ito sa murang edad na alam nilang tagilid sa laban ay hindi normal na gawain ng Top Rank. Sander Sayas, I wonder if his contract is up. That's what I wonder. I wonder if his goddamn contract is up. Is it up? Because, shit, this 60-40. Yep, that's what it is. 60-40 in favor of Boots Ennis. Because there's too much similarity. But Boots can do it better. Too much similarity. Boots can do it better. Yeah, they similar in the damn way, but Boots, again, he just does the shit better. He's a better athlete. That's it. He's a better athlete. Speed, he faster than Xander too. Way faster. So, shit, I don't know. He might be stronger too. Physically strong. I wonder if that, I'm telling you, I don't get it. I don't get it. Usually TR is real like picky with this shit, man. I don't know. Basically what I'm saying to y'all is that this ain't normal. When you got a superstar that could be a potential super duper star, like this dude, the Puerto Rican, descent, the next this, the next that. You gotta be selective. This shit right here is not being selective. Well, mapapaisip ka rin talaga sa pinupunto ni Timothy Bradley, mga amigos, dahil sa kalakaran ng boxing ngayon, ganun talaga ang ginagawa ng mga promoters. Mapa Golden Boy Promotions man yan, Matchroom, Top Rank, PBC, masusi talaga sila sa pagpili ng kalaban. Hanggat maaari, especially boxer nila yung may hawak ng world title, hindi nila basta ikakasa ang kanilang pambato sa isang laban na medyo mas mababa yung tsansa nilang manalo. Alalahanin po natin, dalawa yung titulo ni Sayas. Kung tutusin, pwede siyang mag-voluntary title defense muna para mas pabanguhin pa ang kanyang pangalan, mas palakihin ang kanyang market value. Kaya sa panig ni Timothy Bradley, nakakapagtaka at nakakagulat na sumugal ng Top Rank sa ganitong klaseng laban. Pero sa tingin ko naman po, mga amigos, ang hakbang na ito ng Top Rank ay bilang pagpapasiklab o pagpapa-impress sa kanilang bagong partner na DAZN. Kasi kung binigo ng Golden Boy ang DAZN dahil hindi nila naikasa ang Jaron Ennis versus Virgil Ortiz Jr., ipinakikita lang ngayon ng Top Rank na walang magiging ganong problema ang DAZN sa kanilang partnership.